Lagot kayo, Ate Lakam. May mga writers na ididemanda sa pagpapakalat ng fake news. True ba na iniipon na di umano ng mga abogado ni Lakambini Chu ang mga lumalabas at nagkakalat na mga hindi totoong balita tungkol sa idinimandang kapatid ni Kim Chu? Ayon sa source, gagamitin di umano yon ng mga lawyer sa posibleng charges sa mga nagsusulat nito at nagpapakalat ng intrigang walang katotohanan at base lang daw sa mga hearsay lang. Dagdag pa ng source, waiting di umano ang kampo ni Lakambini Chu sa demand letter mula sa korte ng kampo ni Kim Chu. Nalalabas na di umano this week. Sa kasalukuyan ay lahat ng post ni Kim ay binibigyan ng meaning at kinukonek sa problema nila ng kanyang ate Cam sa naging nanay-nanayan niya nung time na ok pa sila. Ang last post ni Kim, "Take me back to Canada's fall season. The changing colors, the crisp air, the quiet moments. They all whisper that growth can be gentle and that letting go can be beautiful too." Ginulat nga ni Kim ang showbiz industry nang kasuhan niya ang kapatid kung kailan malapit na ang Pasko. Gayunpaman, napilitan lang daw si Kim na gawin ito sa legal na paraan matapos niyang matuklasan ang mga financial discrepancies or errors sa financial records sa kanilang negosyo na nagtuturo di umano sa kanyang kapatid bilang may kasalanan. Pero sinabi ni Kim na mabigat ang loob niya na ireklamo at idemanda ang kapatid last week kung saan nga isinumite ang kanyang sinumpaang salaysay kasama ang lahat ng mga dokumento at ebidensya sa Assistant City Prosecutor sa Quezon City at kanyang mga abogado na sina Cylene Dolor at Archer Mar Gregana. Well, mabigat man sa loob ni Kimi, pero kailangan niya itong gawin para maprotektahan ang iba pa niyang negosyo at ang iba pang miyembro ng pamilya. At kung hindi niya ito gagawin, baka maubos lahat ng pinaghirapan niya na dugot pawis ang puhunan niya. Marami namang nakakaintindi sa ginawa ni Kimi, lalong higit ang kanyang tagahanga. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.